rich at smoky na lalaki ng lasa, kaya sobrang beefy. Pero malay ko, voice over lang ako. Taste the smoky flame grilled difference. Burger King Whopper Jr. 69 lang. Cute siguro ng pink lipstick. Nasa Lazada yan! I want to buy shoes. Nasa Lazada yan! Mangoes. Nasa Lazada yan! Power banks. Bags. Nasa Lazada yan! Free shipping. Flash sales. Nasa Lazada yan! Ecor. Nasa Lazada yan! Hey! Idol! Pa-selfie naman! The all-new Airblade 150, the cutting edge. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng STC30 ng Superlife Philippines. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously? Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Super Life is Welcome to Super Life, Super Life. 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 Whoa, Super Life, Super Life. Isip ng kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, aking tahimik at totohanan. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang kaman. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang kaman. Sa ating katotohanan. This is the moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Okay, magandang araw Pilipinas. At syempre, muling nagbabalik ang inyong lingkod, RJ Salgado. At syempre, para sa ika nga ay sa ngalan ng ating katandem, si Laarni Barairo. Welcome po sa programang Serbisyo Balita live online. Ayan, medyo makulimlim na naman sa labas. At siyempre, kailangan maging maingat po tayo sa ating paglabas. Kailangan magdala tayo ng payong. Ayan. Medyo adjust natin ng konti ang boss technician, yung ating background. Ayan. Anyway, para medyo yan. At
sa atin mga giliw na subscribers. Yan, yung mga subscribers natin dyan at yung mga sumusubaybay. Yan, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, doon sa mga bagong nanonood, yan, medyo napansin daw ng ating technician na halos 80% pa lang. Yan, 80% lang ang mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. Yan, 20% lang ang nakasubscribe sa mga nanonood sa atin ngayon worldwide. Yan. So, wag po kakalimutan i-hit ang subscribe button at yung notification bell para sa mga upcoming videos natin at episodes. Yan. Siyempre, ngayong araw na to, araw ng Miyerkules. Yan. Miyerkules ngayon. Medyo makulimlim pero lumabas na ang bagyo. Nasa labas na ang bagyo. Si Maring. Pero mukhang nag-iwan ng nanalanta sa bandang norte. Ayan. Anyway, bago ang lahat, syempre nais natin pasalamatan ng ating mga kaibigan dyan. At maraming salamat nga pala sa ating wardrobe. Ayan. Kay Julius Cornico. Ayan, may-ari ng Les Consumos dyan sa Crossing, Calamba City. Ayan, maraming salamat sa sa ating outfit. Ayan, at syempre kung hindi dahil sa mga to, mahirapan tayong magkaroon ng outfit. Ayan. So, dun sa mga sa mga naghahanap ng mga quality, na mga mga damit, mga branded, pero sa murang halaga, yan, punta lang kayo dyan sa Les Consumos, dyan sa Crossing, Calamba City. Yan. At syempre, nais rin nating pasalamatan ang isa sa ating mga regular na sponsor. Yan, ang Super Life. Yan, kaya lalo sa mga panahon na ngayon na naulan, bago ang panahon, kailangan natin mag-ingat. Ayan, kaya kailangan natin mag-STC 30 araw-araw. Ayan, tuwing umaga pagkagising, kailangan mag-STC 30 tayo para maiwasan natin ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ayan, at the same time, nakakatulong ang stem cell therapy sa pamagitan ng STC 30 para mapagaling. Ayan, makatulong makapagpagaling at mabilis na makarecover ang mga may karamdaman, lalo na yung mga may karamdamang sabi nga nila hindi na kaya ng synthetic medicines at herbal products, at mga nauumay na, medyo umaaray na sa gastos, sa dami ng gamot na iniinom. Ayan, mag-STC 30 po kayo everyday para makatulong. Ayan, makatulong sa pagpapagaling at pag-restore ng magandang kalusugan. Ayan. Isang magandang umaga. Ayan, medyo kala ko maggagabi na. Palibasa, makulimlim. Anyway, isang magandang umaga po kay Director Rizaldi Alinsog at sa kanyang may bahay na si Ma'am Laarni. Ayan. Siyempre, doon sa mga kaibigan natin, ayan, sila Sir Joby Gerson at saka si Sir Ray Redondo, doon sa kaibigan natin dyan, si Buboy Cabal. Magandang araw, taga Calamba City. Ayan. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan. Ang balita ko, ngayon ka lang nakapanood. Basta okay lang yan. Ay holy month, magaling, nakakahabol pa rin. Ayan, basta wag kakalimutan, mga giliw na kaibigan, yung ating subscribe button sa ating YouTube channel at yung notification bell. Ayan, medyo parang nagiging makulit na naman tayo, parang lamok. Lamok. Kasing
kulit ng lamok. Yan, isang magandang araw nga pala dyan sa kapwa nating vlogger, yan, kay Wamos, dyan sa lalawigan ng Rizal. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Yan, at patuloy kang magpasaya sa ating mga netizens. Yan, magaling yan. Kaya nga isa sa mga magagaling. Yan. Isa rin na magaling na entertainer pagdating sa vlogging, yan, si Miss Kimberly ng Batangas. Si Batang. Yan. Mabait na bata yan. Galing pa. Yan. Isa sa mga comedy, mga entertainment, yan dalawa yan, si Wamos at saka si Kimberly, si Batang. Yan, si Batanggenya. So, anyway, dumako tayo sa ating ika nga pang araw-araw, regular na ating ang ating regular na ulat. Bago tayo magpasimula ng ating programa, magdako muna tayo dyan sa kaibigan natin dyan sa Pag-asa para sa pinaka huling taya ng panahon. Malaman natin kung anong bago ngayon. Magandang umaga sa inyo lahat. Narito po ang ating update sa Bagyong Maring. Si Bagyong Maring ay patuloy na pong kumikilos palayo sa ating bansa, kaya inalis na po natin ang tropical cyclone wind signal sa 5 bahagi ng Northern Luzon. Kaninang 4 ng madaling araw, huli namataan ang sentro ng Bagyong Maring na sa layong 765 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. Pero itong southwest monsoon kung saan pinapalakas o pinag-ibayon ni Bagyong Maring ay naapektuhan ang buong Luzon at Western Visayas. Kaya sa araw nito, makakaranas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas. Sa Dagat Pasipiko, lalo po sa may Dagat Pasipiko, wala po tayong namomonitor na panibagong low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil sa malakas ang hangin, dala ng habagat o southwest monsoon, nag-issue po tayo ng gale warning kung saan ay makakaranas ng maalon hanggang sa napakalon ating baybaying dagat. Ang mga lugar po na maapektuhan ay sa northern at western seaboard ng Luzon. Kaya paalala po sa ating mga kabayan na huwag mo na pong malaot sa mga lugar nito, lalo po yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa inaasahan pa rin natin ang matataas na alon. At sa ating forecast track para kay Bagyong Maring, mula ngayon hanggang hapon ay patuloy na pong lalayo sa ating bansa at maaaring tumbukin ang Hainan Island. So ito na po ang ating final bulletin para kay Bagyong Maring. Sa araw nito, dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon, sa Palawan at sa Occidental Mindoro, makakaranas ng monsoon rains. Ibig sabihin po, may nakikita po tayong o may naasahan pa rin tayo ng moderate to heavy rains. Kaya paalala po sa ating mga bayan na mag-ingat at maging alerto dahil sa itong malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Para sa kabayan po natin na naapektuhan ng Bagyong Maring sa Northern Luzon, bagamat mahinang pag-ulan na maranasan po natin sa Northern Luzon, ay nandiyan pa rin pong banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil po sa nakarang araw ay tuloy-tuloy po mga pag-ulan, itong ating lupa ay malambot na po at di na kayang mag-absorb pa ng mga tubig ulan. Kaya nandiyan pa rin po ang landslide
at ang biglang boost ay yung pagbaha. Kaya pag-ingat po tayo at maging alerto. Sa ating forecast temperature sa ilang lugar sa Luzon. Sa Metro Manila, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 hanggang 21 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Calayan Islands, 26 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Western Visayas, ay dahil pa rin yan sa epekto ng habagat, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa lalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, fair weather po tayo o maganda panahon na maranasan po natin ngayong araw dahil sa mula October 14 hanggang October 16. Magandang balita para sa kababayan po natin sa Baguio City. Simula bukas ay asahan ang maganda at maliwas na panahon sa mga araw nito, maliban na po sa mga biglaang buhos na ulan. Sa Metro Manila, bukas, October 14, ay maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang asahan po natin sa araw nito. Pero sa Biyernes and then sa Sabado, October 15 hanggang 16 ay fair weather po tayo dahil sa magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan, pero may chance po mga biglaang buhos ang ulan dahil sa thunderstorm. Sa Legazpi City, sa loob ng 3 araw ay maganda at maliwas sa panahon maranasan po natin, maliban lang po sa mga pulo-pulo o mga isolated na pag-ulan. Sa Metro Cebu, bukas ay fair weather po tayo, maliban lang po sa mga isolated rain showers due to localized thunderstorm. Pero sa Biyernes ay magiging maulap ang papurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa Sabado ay muli pong gaganda ang panahon, maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan. Sa Metro Davao, patuloy na magiging maganda at maliwas ang panahon sa mga araw na ito, maliban sa mga localized thunderstorm, kadalasan sa hapon o gabi. At yan na po ang ating huling update sa Bagyong Maring. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Ayan, okay. Maraming salamat sa ating kaibigan dyan sa Pag-asa. Ayan, at patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ayan, anyway. So, sa mga viewers natin, medyo pagpasensyahan at mukhang nagkakaroon tayo ng pagbaksak ng signal. Yan ang mahirap kapag live streaming tayo sa internet. Hindi tayo katulad ng Singapore. Ubod ng bilis at reliable ang internet connection. Ayan. Sana nga technical problem at hindi dun sa ating hinihinala. Mukhang merong mga nagnanais na mapatigil ang ating broadcast. Ayan. Anyway, malicious thinking lang naman yon. At hindi, siguro naman baka technical problem nga lang dun sa internet provider natin. Ayan. Pero sana naman medyo kailangan maging maganda ang servisyo natin sa ating mga subscribers, kasi alam naman natin nagbabayad sa oras yung mga yan, nagbabayad sa tamang halaga. Sana maibigay ang tamang serbisyo o koneksyon sa kanilang mga internet connections. Ayan. So magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Pag flame grill daw, rich at smoky, nalalak ang lasa, kaya sobrang beefy. Pero malay ko, voice over lang ako.
Taste the smoky flame grilled difference. Burger King Whopper Jr. 69 lang. Ang bahaging to ay hatid sa inyo ng STC30 ng Super Life Philippines. Dahil life is super. When it comes to your health, we give freedom for your health because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously. Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Super Life is Welcome to Super Life, Super Life. 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 Whoa, Super Life, Super Life. Uson, mula po sa Mocha Mother for Change Party List para sa balita sa inyong mga lugar. Manood lamang po ng Serbisyo Balita Live Online. Okay, so nagbabalik ang Serbisyo Balita live online sa ngalan ng ating long-time partner and tandem dito sa Serbisyo Balita na si Miss Laarni Barairo. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Ayan. So, paalala lang po. Doon sa mga pikon, wag na kayong manood. Ayan, medyo nakakahalata tayo kahapon pa. Kinalulungkot ng inyong lingkod sabihin na nawala yung ating Season 1 Episode 10. Ayan. So, dun sa mga nakaabot na manood ng live sa ating Episode 10, siguro naman alam nyo. And, mapag-iisipan. Bakit yung particular na episode na yon ang biglang tinanggal sa YouTube? Ayan, nakakalungkot isipin. Pero anyway, hindi natin maiiwasan yan. Talagang may mga, nasa YouTube yun, pamunuan ng YouTube sa mga admins sa mismong niya. Pag may mga, may mga pikon. Ayan. Wala silang magagawa kung hindi file ng claims. Nakakalungkot lang kung bakit sabi ko nga dun sa mga ayaw tamaan, umayos kayo. Yan lang ang kaibahan kasi kapag ganitong ginagamit ang ang internet for the broadcast. Ayan. Pero syempre, hindi naman tayo alone. Dahil kasabayan natin yung isang big network na nag-digital broadcasting na rin. Ayan. May kasabayan tayong big network. Akalain nyo. Saya, no? So anyway, dapo naman tayo sa isang pag-uulat. Ayan, na-cover ng ating katandem na si Miss Laarni, yung nagganap na bypass operation dyan sa lungsod ng Kalamba. Ayan. Ewan ko ba naman dito sa mga pasaway, ayaw pa rin tumigil. Ayan. Pero siyempre nagpapasalamat naman tayo doon sa mga walang sawa, walang tigil na nagpapatupad ng batas. Ayan. So, isang araw ay kinover ng ating kasamahan, ng ating katandem na si Miss Laarni Barairo. Ayan. Ang nangyaring bypass operation kung saan 2 lalaki ang naaresto ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Team dito sa Barangay Pansol sa pamamagitan ng bypass operation nga. Kinilala ang 2 suspects na sina Bembol Pamiñano, 40 anyos, at si John Pulios,
42 anyos, kapwa walang mga trabaho at residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na ulat ng kapulisan, ang dalawang suspect ay matagal nang minamanmanan at sinasabing mga nagiging customers ng mga ito, karamihan ay mula pa sa iba't ibang mga lugar. Kaya and sabi nga, sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel, yung sinasabing hepe ng kapulisan, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Arnel Pagulayan, pinangunahan ni Police Major Ahalino Balaoro ang PNP Drug Enforcement Team upang isagawa ang nasabing buy-bust operation. Tumayong poser buyer ang isa sa mga operatiba ng kapulisan na kumpiska sa mga suspect ang 4 na maliliit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinaalang shabu, pati din ang pera na pinagbentahan ng nasabing droga at ginamit sa buy-bust operation bilang marked money. Ang dalawang suspect ay nakadetine sa himpilan ng kapulisan habang ang mga nasamsam na mga ebidensya ay naisumite na sa PNP Regional Crime Lab para sa masusing pagsusuri. Yan. So, yung kaganapan na yan ay na-cover ng ating kasama na si Miss Laarni Barairo. And sayang nga hindi tayo live. Ganda sana kung live on the spot yung ating mga yung mga ganyang operations, para naman nakikita ng ating mga viewers na nagtatrabaho ang ating kapulisan. Ayan. At syempre, once again, congratulations dito kay Police Lieutenant Colonel Arnel Pagulayan, yung hepe ng kapulisan dyan sa Kalamba, at kay Police Major Ahalino Balaoro. Job well done po, and keep up the good work. Sabi nga hanggat may mga individual na nasasangkot o na-involve sa paggamit at sa pagbebenta ng illegal na droga, hindi tayo makakaasa na magkakaroon ng katahimikan o kaligtasan ang ating lipunan. Natural, paglango sa droga, kung ano-ano naiisip, kung ano-ano nagagawa, kung ano-anong krimen ang nagaganap. Kaya magpasalamat tayo at napakasipag ng ating kapulisan para patuloy, walang sawang masawata itong illegal na droga sa ating lipunan. And we would like to thank, syempre, to acknowledge ang ating katandem na matapang, buong loob para ma-cover yung mga nagagawa ng ating mga kapulisan. Talagang masipag sa field yan si Miss Laarni Barairo. So, syempre, ingat yan. Tayong mga media practitioners ay syempre kailangan doble ingat din sa ating trabaho. Ayan. And maya lang dadako tayo. Ayan, medyo konting history class ba tayo ngayon? Balik tanaw sa nakaraan para maalala natin ang mga kaganapan ng unang panahon at yung mga taong nakaukit ang pangalan sa kasaysayan. Ayan. Mga individual na may iniwan na marka sa ating lipunan.
sa ating kasaysayan. Ayan. Sana hindi natin malimutan mga ganitong uri ng tao, mga natatanging individual na nakaatang sa balikat nila ang makapagbigay ng serbisyo sa taong bayan. Ayan. Kaya sa ating pagbabalik, magbabalik tanaw sa kasaysayan ng Calamba City. Cute siguro ng pink lipstick. Nasa Lazada yan! I want to buy shoes. Nasa Lazada yan! Mangoes. Nasa Lazada yan! Power banks, bags, nasa Lazada yan! Free shipping, flash sales, nasa Lazada yan! Ecor. Nasa Lazada yan! Hey! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng STC30 ng Super Life Philippines. Dahil life is super. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously. Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Super Life is Welcome to Super Life, Super Life. 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 Whoa, Super Life, Super Life. Okay, so nagbabalik ang Serbisyo Balita live online sa ngalan ng ating katandem at long-time partner na si Miss Laarni Barairo dito sa Serbisyo Balita. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At syempre, doon sa ating mga bagong, bago pa lang nanonood. Kasi 80% ng mga nanonood sa atin hindi pa nakasubscribe. Akalain mo. Kaya wag po kakalimutan mag-subscribe po sa aming YouTube channel at i-hit yung notification bell para ma-update tayo sa mga upcoming videos and episodes po ng Serbisyo Balita live online. Yan, gaya ng sinabi natin, tayo ay dadako muna. Yan, back in time muna tayo para sa kabatiran ng ating mga nanonood. Yan, sa ating mga nakasubscribe na taga-subaybay at syempre doon sa mga nanonood dyan. Maaring milyon-milyon ang nanonood. Worldwide tayo eh. Yan. Maraming salamat po sa inyong time na ibinibigay sa atin upang mapanood ang ating programang Serbisyo Balita live online. Ayan. Nais ko nga pala munang batiin. Magandang umaga nga pala kay Consular Attorney Toti Lazaro. Ayan. Isa sa mga masipag na public servants yan ng lungsod ng Calamba. Ayan. At syempre, kasama na rin dyan si Chairman Henry Crisostomo ng Barangay Palingon. Ayan, masipag din yan. Si dating Barangay Chairman ng Lingga, Brian Ursha, sa magandang umaga. Si dating chairwoman ng Barangay Lamesa, si Katrina Silva. Ayan, at yung kanyang ama na chairman ngayon ng kanilang barangay na si Eddie Silva. Isang magandang umaga po sa inyong panonood. Ayan, nakakatuwa naman. Nanonood sila. Maraming salamat po. Ayan. So, going to history. Ayan. Partikular na sa kasaysayan ng Calamba. Mahalaga to. Lalo-lalo na doon sa mga tinaguriang millennials ng Calamba. Yung mga hindi na nakaabot ng kwento. Kwento ng kasaysayan ng Calamba. Kwento ng kanilang ninuno. Ayan. So, umpisa na natin. Alam nyo ba
alam nyo ba na itong si Dr. Sisinando Rizal, ayan, si Dr. Sisinando Rizal, hindi po Dr. Jose Rizal, Dr. Sisinando Rizal ay naging mayor, unang term niya na naging mayor noong 1948 hanggang 1951. Yan, kaya nga katatapos pa lang ng panahon ng Hapon. Yan. So, yun yung unang term niya na maging mayor siya. Naging mayor ulit to, si Dr. Sisinando Rizal, noong 1952 hanggang 1954. Ayan. So, sa kasaysayan ng Kalamba, at noong panahon na yon, naging mayor na pala ang isang Rizal. Ayan, bukod sa bayani hanggang ngayon, ang isang taga-Kalamba na si Gat Jose Rizal, naging mayor ng Kalamba. Itong si Dr. Sisinando Rizal. Ayan. Ngayon, bago natin pag-usapan ang pagiging mayor naman ng isa pang Rizal, si Tarsiano Rizal o Tarsiano Rizal sa iba. Ayan. Alamin muna natin ano ba ang pinag-ukatan o ano, kung saan ba nagsimula. For the information po ng lahat, itong si Tarsiano o si Tarsiano Rizal ay naging miyembro ng Hukbalahap. Kung tawagin na lang Hukbong Laban sa Hapon. Ito yung guerrilla forces. At isa rin si Tarsiano Rizal, nakaanib ng Hukbalahap na siyang grupo na lumaban sa mga Hapon at tumulong sa mga Amerikano upang mapalaya ang mga Kalambenyo sa kamay ng mga Hapon. So to give us a brief history, yan, konting backgrounder lang ba tungkol sa Hukbalahap. Panoorin natin to. Ngunit sa lahat ng mga kilusang gerilya, ang pinakamatagumpay na nakipaglaban sa mga Hapones ay ang Hukbalahap o Hukbong Bayan Laban sa Hapon, na kilala rin sa tawag ng Huk. Ito ay tinatag sa gitnang Luzon kung saan ang mga kasapi nito ay mula sa mga kilusang magbubukid at manggagawa. Bago pa man sila nakipaglaban sa mga Hapones, sila ay nagkaroon na ng karanasang makibaka sa hindi makatarungang pamamahala ng mga asendero. Ang karanasang ito ang nagudyok sa kanila bilang mga magsasaka at manggagawa na magkaisa upang isulong ang kanilang layunin. Kaya, nang harapin nila ang suliranin sa digmaan laban sa Hapon, hindi naging mahirap para sa mga magsasaka na bumuo ng isang nagkakaisang pagkilos noong Marso 1942 sa ilalim ng kilusang Hukbalahap na pinamunuan ni Luis Taruk. Ayun. Okay. So alam na natin kung ano yung Hukbalahap. Pero syempre, there's not always the good side tungkol dun sa naging history ng Hukbalahap. Although, syempre, i-attribute na lang natin yung kanilang naging papel o role sa ating lipunan, sa ating kasaysayan, na isa sa mga nagpalaya, tumulong sa paglaya ng ating mga kababayan Pilipino noong panahon ng Hapon. And at the same time, sabi nga nila, kaya naitatag yan, yung Hukbalahap na yan ay lumalaban sa mga hasindero. Kaya nga yung mga mapang-api, mapanamantalang mayayaman o yung may posisyon, yung mga taong sinasamantala ang kahirapan ng mamamayan noon, naghahari-harian dun sa kanilang lugar. Yan ang nilabanan ng mga Hukbalahap. Kaya nga, medyo sad to say, nung pagkatapos ng
gera, lumaban rin sila sa pamahalaan. And one reason is, ay napasukan ng communist ideology. Ayan. So itong si Terciano o si Terciano Rizal, ito yung naging kanang kamay ni Luis Taruk ng panahon na yon. So bilang supremo, siyempre ito si Luis Taruk ang siyang naging supremo ng Hukbalahap. Siya yung pinaka overall commander-in-chief. Naatasan niya itong si Terciano Rizal na i-assassinate itong si Ramon Magsaysay. Sad to say, ika nga napasukan na kasi ng communist ideology itong si Luis Taruk, lumaban sa pamahalaan. Ito naman si Terciano, bilang ika nga tauhan lang siya, kahit kanang kamay, he had no choice kung hindi sumunod sa utos ito ni Taruk. So sakay ng kanyang jeep, magtutungo siya dun sa pupuntahan ni Magsaysay nung araw na yon. Dun niya i-assassinate sana itong si Ramon Magsaysay. Pero along the way, hindi natin malaman kung bakit nagkaroon ng kaganapan na hindi inaasahan. Papunta na sana si Terciano Rizal sa kanyang target nang biglang nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Baga nahulog sa isang malalim na lugar na bahagi itong sinasakyan ni Terciano Rizal. Agaw buhay man, nagkaroon ng isang himala, nagkaroon ng hindi inaasahan din na pangyayari na nagbigay sa kanya ng kanyang pangalawang buhay. Sa pangyayaring ito, sabihin na natin siguro, God has His own ways. At dahil sa mga kwento, para bang binigyan siya ng Panginoon ng pangalawang buhay doon sa aksidente na nangyari, hindi natuloy yung assassination plot. At biglang nagkaroon ng change of heart itong si Terciano Rizal. Parang pinago ng Panginoon ang kanyang kaisipan, binigyan ng linaw. And after that, sumuporta, humiwalay na sa Hukbalahap itong si Terciano Rizal. Sumuporta at tumulong sa pamahalaan at tuluyang tinalikuran ang communist ideology ng Huk. Ika nga, nagliwanag ang isip niya, nagkaroon ng change of heart. Instead of serving a communist ideology, humiwalay na siya dito. Iniwanan niya yon, tinalikuran niya para tulungan ang pamahalaan, tulungan ang mamamayan. At marami sa mga taga-Kalamba nung panahon na yon ang natulungan ni Terciano. Matiwasay siyang namuhay magmula noon. Tahimik. Kaya nga, tahimik
sa mga kasama niya sa Kalamba, sa paglilingkod, sa pagtulong sa mamamayan ng Kalamba. Kaya nga itong si Tasciano Rizal, undoubtedly, minahal ng taga Kalamba. Kung tutusin niya, ginawa pa siyang mayor nung taong 1960 hanggang 1963. Unang naupong bilang alkalde ng Kalamba, itong si Tasciano Rizal nung panahon na yun. Naulit pa ulit. Noong 1964 hanggang 1967, pangalawang beses na niya maging alkalde ng Kalamba. At dahil sa ipinakita na malasakit nito ni Tasciano Rizal sa mga taga-Kalamba, sa pangatlong beses muli siyang ginawang alkalde ng Kalamba noong 1972 hanggang 1975. Mahal ng tao. Mahal ng tao ng mga taga-Kalamba ang mga Rizal. Bukod sa ang pambansang bayani ay mula dito sa Kalamba na hanggang ngayon nirirespeto, kinikilala. Ganun din ang ginawa nitong dalawang to na naging alkalde ng Kalamba. Since 1948 hanggang 1975, si Dr. Sisenando Rizal at itong si Tasciano Rizal naglingkod ng buong puso sa mamayan, and in return minahal sila, lalo ni si Tasciano Rizal, minahal siya ng mga taga-Kalamba. Ito hamon ko dyan sa mga taga-Kalamba, pasinungalingan nyo ang sinabi ko. Pasinungalingan nyo ang sinabi ko kung hindi minahal ng mga taga-Kalamba ang mga Rizal. Pasinungalingan nyo kung itong si Tasciano Rizal ay hindi minahal ng taga-Kalamba. May mga kwento pa nga dyan eh. Itong si Tasciano Rizal, namamalengke. Minsan nakashort yung puruntong kung tawagin, mahaba. Walang ibang kasama. Siguro meron isa, siguro. Namamalengke. Nakikihalubilo sa mga common na tao. Hindi natatakot, walang pinangingilagan. Kahit siya'y mamalengke, mag-isa. Just imagine, alkalde ka ng bayan ng Kalamba. Pwede mo naman iutos. Dami mong tauhan. May mga kasambay ka siguro. Pero ikaw mismo ang mamamalengke. Hindi dahil sa epal kung tawagin. Nakakapamalengke siya. Personal. Hindi dahil sa epal. Dahil alam niya, mahal siya ng mga tao at gusto niya makasama siya ng mga ordinaryong tao. Ganon ang isang Rizal. Hindi mapanlupig, ipagtatanggol ang karapatan at kalayaan ng kababayan. At the same time, pag naramdaman na medyo sablay yata, may sablay sa nasamahan,
mas gugustuhin pa na umalis, humiwalay sa naunang sinamahan para ibigay niya ang kanyang atensyon, pagmamalasakit dun sa tunay na mga nangangailangan. At yun ay ang kanyang mga kababayan. Yan ang ginawa. Yan ang pinakita, pinatunayan ni Terciano Rizal nung umalis siya sa Hukbalahap upang tulungan ang pamahalaan para sa mamamayan ng Kalamba. Hamon ko, pasinungalingan nyo ang mga sinabi ko. Pasinungalingan nyo ang kasaysayan ng Kalamba. Pasinungalingan nyo ang nagawa, ang ipinakita at pinatunayan ng mga Rizal sa mga taga-Kalamba. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Idol! Pa-selfie naman! The all-new Airblade 150, the cutting edge. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng STC30 ng Super Life Philippines. Dahil life is super. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously. Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Super Life is yours. Welcome to Super Life, Super Life. 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 Whoa, Super Life, Super Life. Okay, so nagbabalik ang Serbisyo Balita live online at syempre sa ngalan ng ating longtime partner and katandem dito sa Serbisyo Balita. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Ayan, and you're still watching Serbisyo Balita live online. Ayan. Para ka nga maging masaya. Masyado tayong seryoso Ayan. Minsan-minsan naman maging light naman ang ating programa. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would now. So good. So good. Ayan, it really feels good to talk about history, di ba? Yung mabalik tanaw mo ang mga magagandang kaganapan sa ating kasaysayan. Ayan, may nagpadala ng chat message, shout out. Isang magandang araw nga pala po doon sa bumubuo dyan sa isang religious sect dyan sa lungsod ng Kalamba. Yung religious sect kung tawagin ay Rizalista. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo. Ayan, may mga members daw silang nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe po sa aming channel at i-hit ang notification bell para sa mga iba pang mga videos na ipopost natin sa ating channel at sa mga episodes na darating. Ayan, kakatuwa naman. Parang ika nga sabi nga
hindi magpapahuli ang grupong Rizalista kapag ang pinag-usapan ay kasaysayan ng Kalamba at partikular na natural sa lahi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Sabi nga may we never forget. Huwag nating kalilimutan, huwag rin natin tatalikuran ang ating kasaysayan. Higit sa lahat, kung ano ang naging ambag ng pamilya Rizal dito sa Kalamba at sa buong Pilipinas. Huwag nating kakalimutan. And naniniwala ang inyong lingkod, history shall repeat itself. History shall repeat itself by giving Calamba City another Rizal upang maglingkod sa mamamayan Kalambenyo. Abangan na lang po natin. Alam naman natin, throughout history, minahal ng taga-Kalamba ang mga Rizal. No doubt. Dahil tunay na taga-Kalamba ang Rizal. So bago tayo magwakas, nais po nating magbigay ng updates sa ating mga viewers na hopefully this coming month, coming few weeks na makakapag upgrade tayo ng ating programa. Maabangan na natin dyan, may mga live online na katandem tayo mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang sektor na makakasama nating talakayin ang iba't ibang pangyayari o kaganapan sa ating lipunan. Yan, kaya magbibigay ng mga updates. Yan, at syempre yung kanilang sariling salo-oben. Magkakaroon din tayo ng mga live coverages sa ating programa, live interviews, para naman medyo level up tayo. Tulad ng dati sa Serbisyo Balita, laging may mga bagong naiisip, yung mga bagong productions since 2015 pa na ginaya. And yan, natutuwa naman ako doon sa ibang mga nakasama natin way back 2015, yung mga reporters natin, yung mga ating mga broadcasters na nagkaroon na ng kanya-kanyang sariling live streaming. Yan, sa magandang umaga nga pala kay Ate Beth Sarinas ng Cavite. Yan, may sariling live stream program rin yan. Yan, nagsimula siya sa Serbisyo Balita Live Online way back 2015. Congratulations, and may pagpatuloy mo. Yan. So, kaya nga, itong mga upcoming mga upgrades natin sa ating programa, muli, may gagayahin na naman. May susundan. Yan. Tutuwa lang po tayo. Natutuwa lang po tayo dahil mukhang naging stable ang internet connection. Buti naman at hindi nagpapa-impluensya dun sa nagpatanggal ang aking 10th episode. Mabuti na lang at meron akong na-save na kahit 2 topic man lang. Yan. Kala mo makakalusot ka pa rin. Yan. Anyway,
hindi naman tayo araw-araw bombahan dito eh. Kahit papaano eh, meron tayong time, meron tayong panahon para dyan, meron tayong panahon para naman magbigay ng mga lighter side of the story. Ano nakakatawa dun? Anyway, yan. Ibig sabihin, magbibigay naman tayo syempre ng mga highlights dun sa mga karapat-dapat at may nagagawa at may magagawa. Yan importante dyan eh. Lahat ngayon nalalapit na ang panahon ng halalan, piliin natin yung may magagawa at yung may nagawa. Yan. Kumbaga, yung iba, let's base it sa kasaysayan, sa history, sa nakaraan, doon sa mga may nagawa. May napatunayan. Doon sa mga individual na may mga nagawa para sa mamamayan. Doon sa mga individual dahil sa kanilang nagawa ay minahal ng taong bayan. Hindi naman lahat ng ating broadcast ay puro pagpuna. Pero syempre doon sa mga mapupuna, a word of advice. Kung ayaw mapuna, umayos kayo. O much better, kung ayaw nyo mapuna, huwag na lang kayo manood. Gaya nga ng sabi ng marami, public service is a public trust. So yung paglilingkuran ninyo, yan ay pagbabalik ng utang na loob ninyo sa amin mga botante. Lagi niyong tatandaan yan. Naninilbihan kayo sa taong bayan. So hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo. Sa ngalan ng ating katandem na si Miss Laarni Barairo, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyong lahat ng isang napakagandang araw, isang pinagpalang araw, at lagi po tayong maging safe. Mabuhay po tayong lahat.